mga maestro, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo Jesus, mga tumutuklas ng lihim na karunungan at espiritual na larangan, mga giliw na taga-subaybay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalakasan, kasaganahan at pag-ibig ng Diyos ay lagi pong sumainyo. Pag-usapan po natin ngayon ang mga bawal patungkol po sa tangan o sa mga medalyon. Ano-ano nga po ba ang mga bawal na ito? Okay? Pag-usapan po natin yan ngayon. Una at pangalawa, bawal nga po itong dalhin sa patay o kaya naman po ay sa sementeryo. Dahil ito nga pong lugar na to ay puno ng dalamhati at kapighatian. Namamayani po ang mga negative energies, mga negative entities. Ang tangan po sa mga baguhan, no, kung kulang pa po ang pondo, kapag marami pong negative entity sa paligid, yung medalyon po, pwede po yan pasukin. Pwedeng kapitan ng mga negative entities. Ngayon, bakit ipinagbabawal yun? Dalhin doon. Dahil nga, wala pang idea yung baguhan na yan kung paano mag-cleansing. Kung paano pa ipagtanggol po yung sarili niya. Kung paano pa paganahin ang medalyon. Kung ano ang mga dasal patungkol po sa medalyon. Hindi pa niya po kabisado kung kailan at pwedeng gamitin po kapag mayroong mga negative entity sa paligid. Kaya nga po pag binigyan po natin ng medalyon yung may spiritual na sakit, ito po ay umpisa po ng pagdidebosyon. Kailangan niya mag-aral ng Bible, magbasa ng hayag na karunungan, mga salita ng Diyos patungkol po sa kay Kristo Jesus. Nang sa ganun po, magkaroon po ng pondo yung kanyang sarili, yung sarili niyang espiritu at kaluluwa. Nang sa ganun, mapagana niya po at makilala niya po every time na nanalangin siya para makilala din siya ng gabay nitong medalyon na to upang mapagana niya ito. No? Kasi logically, hindi po basta-basta mapapagana yung medalyon, lalong-lalo na kahit may gabay po ito, hindi po ito gagana kung wala po itong kung hindi nyo po ito mapapakain. At ang pagkain nga po nito, ito po yung pagdarasal po patungkol po sa medalyon. Okay? So yun po ang simpleng paliwanag yan kung bakit bawal ito sa patay at bawal sa sementeryo. Pangatlo po at pang-apat, bawal sa lugar ng bahay aliwan at bawal din isuot kapag kayo po ay nakikipagtalik. So common sense po, no? Habang nakikipagtalik ka, wala ka naman sigurong kaaway, no? It is also a sign of respect doon sa gabay ng medalyon. Natanggalin mo muna siya ng saglit lang, no? Bilang pagrespeto nga po doon sa gabay ng medalyon, tanggalin mo muna, no? Panglima po, bawal isuot sa CR o kaya habang nagdudumi. Ang CR po at ang dumi ay puno po yan ng negative energy. At syempre, bilang paggalang po sa medalyon, sa tangan po natin, sa gabay niyan, kailangan mong tanggalin yan, no? Actually, kahit hindi mo alam yung mga bawal na yan sa tangan, kung talagang ikaw ay bukas na ang kamalayan mo, no? Kusang tatanggalin mo na talaga yan, Dahil nga, nirespeto mo yung gabay doon sa tangan na yun. Pang-anim po, bawal pong mahakbangan, no? Sa simpleng wala nga pong tangan na tao, kapag nahakbangan po ay iba na yung magiging perception ng taong nahakbangan. Pakiwari ng tao na yun, parang it is a sign of disrespect po sa tao na yun. So what more pa kung may tangan po tayo, no? At ito nga pong paghakbang na ito, kinukonsidered po yan sa old tradition na pag-disrespect po sa tao. So ang panghuli po, yung pangpito po, bawal ipagyabang. So nagtangan po tayo, no, para hindi po magyabang or magmayabang na kasi may tangan ka, may ganto ka ganyan, no. Kung susuriin po natin talagang maigi, no,
Dahil nga po ang pagtatangan ay simula po dapat talaga yan ng pagdedebosyon. No? Kaya nga aralin po natin yung mga tinuro po ng ating Panginoong Hesukristo upang magpakababa po tayo. Yun po yung turo sa atin. Kailangan natin na isa isip, isa puso at isa buhay po yung ganong panuntunan. Nang sa ganun po yung gumagabay po sa tanga na yan na ipinagkaloob po ng Banal na Espiritu Santo, maging katuwang nyo po at maging proteksyon nyo po sa pang-araw-araw nyo pong pamumuhay. Yun lang po ang simpleng paliwanag dyan. Okay? Kaya nga po ito ipinagbabawal yung nagtatangan, lalong-lalo na kapag baguhan. Hindi pa siya bukas, hindi pa bukas ang kanyang kamalayan. Kailangan niya pa ng oras para mabuksan ang kanyang diwa. Ngayon, kung namulat na siya sa katotohanan, nagkaroon na siya ng pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Panginoong Hesukristo, dahil sa pasimula niya, etong mga bawal na to, pwede na tong isantabi, no? Isasantabi mo na yan kasi kahit wala kang tanga, no? Kung natuto ka na, kung nalaman mo ng katotohanan dahil sa pag-aaral mo, no? Etong mga bawal na ito, mga pinagbabawal na to, pwede mo nang tanggalin, no? Kahit saan ka, pwede ka nang pumunta, na dala-dala mo ang tangan mo. Dahil marunong ka na alam mo na kung ano yung proseso. Yun po ang paliwanag dyan, no? Siyempre, kapag binigay nyo po yung tangan na yan sa tao na yan, yung may spiritual na karamdaman, tuturuan mo siya kung ano yung gagawin niya sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsisimba, no? Sa pagmeditate, sa pagdarasal, kung anong ipapakain doon na dasal sa medalyo na yan, no? Upang maging malakas, no? Karagdagan lakas, upang makilala din siya nung tanga na yan, ng medalyo na yan, at kung ano yung gumagabay dyan, no? Ngayon, kapag pinabayaan po natin yan, binigay sa atin, hindi na natin dinasalan or wala na tayong pakialam, baka mamaya po, iba na po ang pumasok dyan. Baka mamaya po, negative na po ang pumasok dyan. Okay? Yun po ang paliwanag dyan. So, bago ka sundin yan, kailangan magdasal ka. Manalangin ka. Yun lang naman po ang kasagutan dyan. At I hope nasagot ko po yung mga agam-agam dyan sa kaisipan po nating ng ating ibang mga kapatid dyan at ng ating mga giliw na taga-subaybay. Yun lamang po at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yeshua Misaya, Yeshua Misaya, Yeshua Misaya.